hiningahan ng Diyos o kanyang ilong, pagkatapos gawa ng katawan, naging ano siya, tangible, physical living soul, naging kaluluwang buhay kung tawagin sa Tagalog, sabi sa Genesis. Ngayon, siya dahil hindi siya nanatili, sabi, he was no longer in the spirit. Kasi sa Genesis 1:26, sinabi ng Diyos, let us make, that's what spirit realm. Sabi niya, ito, nung sinabi ng Diyos, hindi pa nililikha yung body ni Adan. Kasi, ano ba to? Sa sinabi pa lang ng Diyos, spirit realm pa lang. Ngayon, nagkaroon ng katuparan ito in Genesis chapter 2, verse 7. Hindi ako nagkakamali, pakitik na lang po. Then, sabi niya, he was made flesh, sabi ng Diyos, ginawan siya ng katawan, katulad ni Kristo, na ginawan din ng katawan. Okay. Sabi niya, pero nung si Adam, pagkatapos siya maging tao, but being alone, sabi ni Brother Gal, he was not to reproduce himself. Hindi niya kayang lumikha ng katulad niya. Sabi pa niya, siya dan ay ginawang mas mababa sa mga anghel at inilagay sa earth. Sabi ni Brother Gal. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, dahil nakita niya in Genesis chapter 2, nakita niya na hindi mabuti sa lalaki ang nag-iisa at walang masumpungan si Adam na kanyang magiging katuwang, helpmate, sa English. Ang ginawa ng Diyos, yung feminine part ni Adam, which is Eva, kinuha ng Diyos sa kanyang tadyang at ginawang iyong babae. At sabi niya, he was like Adam. Naging katulad ni Adam yung isang part na kinuha at ginawang babae. At sabi doon, sabi ni Vatican, siya yung kakumpletuhan ni Adan. Sabi niya dito, God, okay, kakumpletuhan, complemented him, spiritually, intellectually, emotionally, and sexually. Ngayon, sabi pa niya, yung design ng organ, isa lang ang corpus ng Diyos. Sabi niya, kaya niya dinisign ng organ, men and women, to reproduce. Sabi niya, the reproductive organ was designed for only one purpose, that was for the reproduction of children unto the Lord. Amen. Sabi niya, ngayon sabi niya, man was in the spirit here. When God gave the commandment, sabi ko kanina, in Genesis 1:26, kung bababa natin yung basa sa 27, sila binasbasan ng Diyos at sinabi sa kanila ay, magpalanakin at kalakarin ng mundo. Binigay na ng Diyos yung commandment, hindi pa sila tao. Hindi pa sila tao yan. So, binigay na ng Diyos yung commandment to reproduce, hindi lang sa kanila, pati sa mga hayop. Binasbasan na sila ng Diyos. Ngayon, in Genesis chapter 2, inaantay lang din ulit ni Adan, nabigyan sila ng signal ng Diyos, na gawin na nila yung physical aspect. Kaya nga, nangyari lang, nakurat agad sila. Naunahan agad sila ng kaaway, doon sa gusto ng Diyos na mangyari sa kanya. Kaya, yung plano ng Diyos ay hindi natupad. Na dapat ang tao, by season sila magmimit para sa hayop. Kaya ang nangyari, nasingitan ng kaaway. So, yun ang plano ng Diyos doon sa reproduction organ na ginawa. Kasi binigay niya yung commandment bago pa sila gawin. Spiritually, at doon sa literally na ginawa na silang tao, inaantay lang ni Adam. Pero meron na silang alam tungkol doon sa pagpaparami. So marami pa akong gusto sabihin, kaya lang meron tayong oras, dito na lang muna po, itin ko muna. Sa booklet na pakikain sa. Sabi doon, yung iglesia raw inahanda upang ikasal kay Kristo. Ngayon, kumbaga hindi pa tayo kasal, kundi hinahanda pa rin tayo sa pagkasal sa kanya. Ngayon, bilang isang nobyo daw, nanunuyo ang nobyo, nagbibigay ng regalo. Kumbaga, halimbawa yung engagement ring. Ngayon, makikita yung pagkakahalaga naman ng nobya, kung isinusuot niya to. Kumbaga dapat isuot niya to para makita yung pagkakahalaga niya dun sa nobyo. Ganon din daw tayo yung iglesia sa mga Christ. Sinasabi na si Kristo parang nanunuyo sa atin, nagbibigay ng regalong spiritual. Kumbaga, binigyan tayo ng banal ng spirito
Kaya lang, minsan daw tayo, imbis na tanggapin natin to, ipakita natin yung pagpapahalaga doon sa nobyo, binabaliwala natin yung ibinibigay sa atin ni Cristo. Kaya, ang nangyayari, parang hindi tayo nakikipagkaisa doon sa nobyo natin, kundi parang nilalay natin sa sarili. Kaya kung bilang nobya na maging handa, kailangan i-accept natin yung ibinibigay sa atin yung nobyo, ni Cristo. Kaya dapat makita sa atin yung pagiging isa ng Espiritu sa atin at ng Cristo. Kasi pinaka-holy yung sabi ko, yung manifestation daw ng worship. Itong class na ito ay pinapapubasura ko. Dito sa pinakababa kasi manifestation na ng worshiper na silang Kristyano. Ang sabi po dito ay ano raw? Yung truth, brilliant, love, and report. Itong love, meron siya mga ano dito na natin sa kanya. Sabi doon na ano, meron akong napupusan dito sa Corinthians 13. So, Corinthians 13 tungkol sa love. Sabi ko doon, ang sinasa ko, mga alas sa ilo, wala yung araw, yung mga tapos ano, sinasa ko nila Corinthians 13, sabi doon, baka pagturo ka man ng mga hiwaga, magsalita ka man ng wika o ano man, na wala kang pag-ibig. Wala daw yung kabuluhan. So yung ano na yun, kulay-kulay uma. Kapag ikaw matutunan mo lahat ng revelation yun nga, bilang Kristiyano, bilang guro, bilang mga Arab. Kasi dito natin, kapag wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, wala itong kabuluhan. Yan ang nakalagay dito. So sa ating pananalita, makikita na doon sa love natin sa mga nakikinig. Kaya po doon sa ating ako sa aking pag-isasabi, oo nga, lahat ng kasi nandito naman tayo sa takdang kapanahunan. Nagbibigay tayo sa mga tao. Kung ating kapag natin ay hindi po maganda, wala pong pag-ibig. Ito po ay nagiging walang kabuluhan sa mga nakikinig. Ako po madalas nakikinig ako sa mga raan. Sabi ko, kapag ang mga ngaral, hindi siya talaga nagbibigay. Dapat isang linggo, kapag siya tumatayo. Sabi ko, ang mga ngaral na yun, hindi siya talaga nagbibigay. Talong dalawang picture sa pagkeda sa kayo dito. Kasi ano mo ramdam mo. Ano mong bawat bumato na niyang bibig. Kung ulitin mo, sabi nga, ang salita ng Diyos ay matala. Mag-prabilay kanin, sabi. Kapag yan ay kanyang bigay, sabi nga, ang pulpito yata ni Brother Bernard ito, kailangan po ay gamitin ito. Pagpapalato, hindi po sumpa. Yung paghahal na tutunan dito Kaya niya, kapag ikaw tumayo dito,